Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonell. Nagpapaabot po sa inyo ng pagbati at sana ay manawagan tayo ng isang tunay na pagkakaisa. Ang ibig po sabihin ngayon, napaka-importante po, talaga pong tama si Robin Padilla nung sinabi niyang nagkakagutay-gutay ang ating pong lipunan, ang ating pong pamahalaan. Aba, hindi po tayo pwede magkaisa. Kung talagang magkakaisa naman tayo para lukuhin ang ating sariling bansa, para sa masalaula ang ating saligang batas, at maging sirkus na lamang ng katawanan ang Senado, huwag po tayo magkakaisa sa kawalan ng katarungan, sa kawalan ng direksyon, at sa kahibangan ng mga maka-Duterte. Yan po ang ating pong paninindigan. Opo, narinig po ninyo. Ayaw ko na magkaisa tayo na susuporta sa kasamaan. Dapat po talaga meron maninindigan para po sa katotohanan, para sa saligang batas, higit sa lahat, para sa soberenya o kalayaan ng ating bansang Pilipinas. Opo, alam po ninyo, ito pong ilalad ko sa inyo ngayong araw na ito ay nakakagimbal sapagkat ang ating po natagpuan kagabi, meron po tayong ka-meeting na veteranong public relations specialist taga University of the Philippines. At sa amin pong pag-uusap ay nabuo po namin ang pananaw na itong nangyayari ngayon sa Senado, nangyayari sa ICC, malaki ang papel ng China upang sa ganun matulungan ng mga Duterte manatili sa kapangyarihan. Bakit? Sapagkat sinasakop po talaga tayo ng China. Sino po lumalaban? Laban sa China. Walang interesadong Pilipino, yung po nakakalungkot. Nakakalungkot sapagkat sinasakop tayo, naglilipa na yung mga fake news, gadget, ultimong yung Duterte senator, nadulas na dyan po sa Cavite si Senator Tolentino nung kanyang ibinulgar ang pagbayad ng Chinese Embassy sa isang public relations company sa Makati ng 1,000,000 piso. May kopya po siya ng cheque at ang nakapirma dyan ay Chinese Embassy. Ano po ibig sabihin nito? Tuloy-tuloy ang pagsakop nila dito po sa ating bansa. Sila na po ang naghahari dyan sa West Philippine Sea. Kahit anong pinapalabas dyan ng Coast Guard na sila'y matamang nagbabantay, abay tuloy-tuloy. Kagabi, nung aking pong chinek, ang aking pong kaibigan na international correspondent dyan po sa Palawan, ang sabi niya, hindi nababahala ang Philippine Navy sa pagdagsa ng mga barko ng China sapagkat kanila na po yung karagatan natin. China na po may-ari dyan, sila nang hari dyan. Hindi na nakakalapit sapagkat pinagbabawasan ang mga Palawenyong mangingisda na lumapit dyan po sa pinagkakanluan ng mga Chinese Coast Guard, Chinese Navy. Ang mga inchik na ito, mga komunistang inchik, mga kaibigan, ay sinakop na ang ating West Philippine Sea. At tayo po ay ilan lamang sa mga tinig na nagbubulgar nito sapagkat walang interes ang Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Manapay, meron pa tayong senador sa katauhan ng Iglesia ni Cristo Senator
na si Rodante Marcoleta nang hayagan, sabi niya, ang pagtatraidor laban po sa ating bansa. Nung sabi niyang, ang West Philippine Sea ay gawa-gawa lamang natin. Ang tunay niyan ay South China Sea. Mga kaibigan, ito ang pagpapakita na talagang napakalaki ng papel ng China dito po sa ating bansa. Sapagkat ipinapanalo nila ang isang traidor, bugok. Hindi naman nagkukunwaring abogado. Hindi po abogado yan. Naggagaling-galingan lamang. Unang nakilala yan nung pinagtulong-tulungan nila Congressman Boying Remulla, Congressman Mike Defensor, ang kautusan ni Duterte na buwagin ang ABS-CBN. Yung pangatlo po niya at maingay ay si Marcoleta. Bago po maghalalan, isang pangungusap na diniklara ni Marcoleta ang nagpanalo sa kanya. Daluyong ang suporta ng China. Ang suporta ng China, hindi lamang po pera, kundi yung pong pagkontrol ng utak ng mga Pilipino sa pamamagitan ng cellphone. Yung tawagin po natin ay AI, ibig po sabihin niya ay Artificial Intelligence Management Control. Yung pong direksyon ng pag-iisip ng mga Pilipino, nakukontrol na po yan ng mga gadgets at ang nagkukontrol niyan ay ang China. Kung sila na po ang nakukontrol ng West Philippine Sea, may maliwanag na kinokontrol po nila yung AI o paglaganap ng fake news. Itong paglaganap ng fake news, nakapagpanalo ang China ng kanilang Pangulo na talagang parang dayok-dok sa kapangyarihan sa katauhan ni Rodrigo Duterte. Sila po ang nagpanalo niya kay Duterte sapagkat kinontrol ang media, kinontrol mga kaibigan, yung mga dambuhalang mainstream media, pero higit sa lahat, kinontrol nila ang mga cellphone information network na dyan po napakalat yung pong trolls. Ano po ibig sabihin ng trolls? Yan po yung hayagan na pagpapalaganap ng lilimang tao na nagsasalita ng inchik, kautusan ng komunistang inchik, ang kanilang hinahasik. Napakalaki po ng bayad niyan. At bawat isang computer, nakakapag-text siya ng 50,000 messages pumupuri kay Duterte. At pag araw-araw, oras-oras, meron pong pumupuri kay Duterte, abay hindi na mamalayan ng Pilipino na fake news na ang naghahari sa kanyang utak. Ngayon, dito po sa usapin ng impeachment, nandiyan nakatuon ang mga Pilipino, ngunit tayo po ay naduduhagi, natatalo dyan po sa Senado, sapagkat ang mga karamihan ng mga senador, lalo tingin sa mga Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, Marcoleta, Jaime Marcos, Joel Villanueva, ay pawang alagad na po yan ng mga inchik. Kaakibat po yan dyan po sa pananakop sa atin nang hindi natin namamalayan. Pero meron po mga taong hindi po nalilinlang. Isa na po dyan ang kawal ng demokrasya. Hindi po tayo maililigaw, hindi tayo manilinlang, at mananatili po tayong kawal ng katotohanan. Kaya nga po, ito po, ang sabi nila, wala raw kalaban-laban sa nuclear power. Ito po naman ay hindi ko naman gagamitin pagtagpas ng lenchik. Hindi po ako makakalapit sa kanila. Dito pa lamang, kaya-kaya na nilang kontrolin
Ayaw nilang palaganapin. Ito pong ating YouTube. Katunayan, nagkakampanya sila ngayon kung paano nila bubuwagin ito pong aking YouTube channel. Sapagkat ito lamang ang hayagan na lumalaban sa kanila, nagsulog ng bandera ng China, hinamon itong si Basti Duterte, at patuloy na lumalaban sa korupsyon. Ito pong programa na ito, hindi po tayo magpapalinlang. Tayo po ay may sapat na talino, may sapat na eksperyensya o karanasan sa napakarami ng pakikibaka. Tayo po ay naging profesor, tayo ay naging politiko, tayo ay naging manunulat, tayo po ay naging author ng isang libro na A Country Run Like Hell. Ang libro na ito, nakapanood po nito mga katotohanan na hindi nalalathala sapagkat bawal. Ayaw ilabas ng mga mainstream media sapagkat paano po nakukontrol yung mga malalaking media outlet. Okay, papaliwanag ko po sa inyo. Una, nabubuhay ang media dahil po sa anunsyo. Karamihan o halos lahat ng mga anunsyo, ang may-ari po niyan ay mga inchik. At sa mga inchik na yan, bagamat hindi sila komunista, sila ay mga matagal nang nagpasasa dito sa bansang Pilipinas. Ang loyalty niyan ay sa China pa rin. At kung papapiliin sila kung sino mas gusto nilang kababayan, eh siyempre, mas gusto nilang kababayan yung pareho nilang Chek Chongayana. Mga kaibigan, dito po sila nangyayari ngayon sa ICC at sa impeachment. Ay hindi, dito po sa ICC, hindi nila papayagan na walang depensa itong si Rodrigo Roa Duterte sapagkat kinakailangan magpakita rin ang China ng pagtanaw ng utang na loob ng hayagan na sabihin ni Duterte na hindi kinikilala ng Pilipinas yung Permanent Court of Arbitration Order na ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino within, sa loob, napapaloob sa exclusive economic zone ng bansang Pilipinas. Ang sabi ni Xi Jinping, hindi ko ginagalang yung desisyon na yan. Ang sabi ni Duterte, dapat sa desisyon na yan ay ibasura. Ngayon at si Duterte nasa basurahan, nandiyan po ngayon sa The Hague. Abay, napakalaking pera ang nakikita kong kinakailangan ng kampo ni Duterte para makakuha sila ng magagaling na abogado. Ito pong kanila abogado ngayon, si Attorney Kaufman, binabayaran po ng $150 million a month. Ibig po sabihin niya, nasa mahigit 150 million pesos kada buwan. Sa loob ng isang taon, 1.5 billion pesos po yan. Bagay, meron pong 2.7 billion pesos galing sa droga na nandiyan po sa Bank of Philippine Islands sa Julio Vargas branch ang mga Duterte. Ito po ay hindi pwedeng may bulgar sapagkat sa impeachment lamang po yan mabubulgar ang mga opisyal ng dokumento ng bangko sapagkat merong umiiral na bank secrecy law. Ngunit dito po sa impeachment na ito, kaya hindi dapat nila payagang matuloy. Hindi po itutuloy yan sapagkat dito sa impeachment na ito, hindi lamang si Sara ang nakataya. Nakataya po rito ang pananakop ng China sa Pilipinas. Pag matalo ang mga Duterte sa The Hague, matalo dito sa impeachment sa Senado, napakalaki pong setback o pag-atras
ang mangyayari doon po sa planong tuloy-tuloy tayo masakop ng China sa loob ng 2 taon. Abay, kung ako po yung inchik, komunistang inchik, tama lamang na guluhin ko yung Senado, bilhin ko yung mga senador, napakadali pong bilhin yung mga senador na yan, tinitignan ko yung mga pagmumuka, abay, yung mga natira po dyan, hindi nila mabibili. Rizal Tiberos, bakit? Makabayan Black. Bagamat ang Makabayan Black ay nire-red tag, kaya na po ninyo ay red tag. Kaya na ninyo sabihin, komunista o kung komunista, hindi po naman totoo yan. Sapagkat ang tunay na komunista ay yung nagkokontrol po ngayon ng Senado at siya na ay ang Communist China. Sa ngayon, ating pong minamatsagan ang mga pangyayari dyan po sa Senado at maliwanag na yung 18 senador laban sa 5 ay dambuhalang China ang may pakialam dyan. Hindi po tayo naniniwala mga bobo lahat ng mga senador na yan. Opo, hayagan na bobo si Robin Padilla, bobo yan si Lito Lapid, bobo yan si Bato de la Rosa, bobo yan si Bongo, pero naniniwala po tayong ultimong yung may mga talino ay nakukuha na rin ng China. Nandiyan po yung si Chis Escudero, hindi po bobo yan, traidor lamang sa bansa. Hindi po bobo si Escudero, siya lamang ay hayagan na kumakampi sa pandarambong ng mga Duterte at therefore siya ay kumakampi doon po sa puder ng komunistang inchik na siya pong sumasakop ngayon sa ating Senado. Maliwanag ang nangyayari po sa atin. Bubuksan lamang natin ang ating mga mata. Abay, tuloy-tuloy ang kampanya ng mga komunistang inchik na ito laban po sa mga makabayang senador, makabayang congressman, makabayang mga media, makabayang mga Pilipino. Tuloy-tuloy ang kanilang paninira, tuloy-tuloy ang panggigipit. Ultimong ating YouTube channel, pinagtutulong-tulungan na nilang mabawasan ang subscription upang sa ganun, hindi po tayo makatungtong doon po sa threshold o tugatong ng 100,000 subscribers. Nasa 98,000 na po tayo. Konting share and subscribe na lamang, 100,000 na. Pag 100,000 na yan, ultimong China, mahihirapan na po tayong buwagin. At dahil po rito, ipakalat po natin, kung hindi man kayo makasasama sa revolusyon, abay, sumama na lamang kayo sa pagsuporta ng mga tinig na pareho po ng tinig ng kawal ng demokrasya, tinig ni Christian Esguerra, tinig ni Sheila Magno, tinig ni Claire Castro, tinig ng ilang pang mga vloggers na makabayan. Pag sila po ay kumakampi kay Sara Duterte, tinig po yan ng komunistang inchik. Pag kumakampi po sila, dyan po sa mga panawagan, laban sa mga makabayang tinig, abay kalaban po ng tunay na nagmamahal ng bansa, Pilipinas, ang mga yan. At pagtulong-tulungan po natin, ipagtanggol yung mga tinig ng makabayan, tinig ng kawal ng demokrasya, atin pong suportahan. Hindi po pera. Wala naman pong bayad ng subscription. Mag-subscribe lamang kayo at kung mangyari, magyaya pa kayo ng 1 o 2 pang kaibigan na mag-subscribe din. Napakalapit na pong tumibay ang ating pong programa dito po sa YouTube. 98,200 na po tayo. Konti na lamang, magiging 100,000 subscribers na. Eh, dyan po tayo magtulungan sapagkat dito po nagpapatibay ang ating pong paninindigan para sa katotohanan. Ano po ang record natin? Una,
Tayo po ay naglathala ng libro. Kung gusto niyo po magkaroon nito, i-text po lamang ninyo ang inyong pangalan, delivery address, at matatanggap po ninyo ito. Pag natanggap na ninyo, at saka lamang kayo magpapadala ng kabayarang 1,000 pesos sa GCash, kasama na po riyan ang shipping cost. Ngayon, babalikan po natin ang ating pong pinag-uusapan na sumasakop sa atin ngayon sa pamamagitan ng ating mga cellphone, computer, ang kamandag ng komunistang insik na kontrolin ang flow of information, kontrolin ang utak ng Pilipino at pairalin ang pagbabalik ng mga Duterte sa Malacanang. Sapagkat pag nakabalik ang mga Duterte sa Malacanang, isang paan ng komunistang insik, nandiyan na po sa loob. Yung pangalawa, abay nakapako na po yan sa West Philippine Sea at sila na po ang nag-ahari diyan. Kaya nga po tayo kinakailangan kumilos, magkaisa, at yung panawagan ni Atty. Homobono Adasa na itatagan third force, hindi maka-Marcos, hindi maka-Duterte, kundi maka-Pilipino. Diyan po ako lumilinya, diyan po ako sasama. Kasama po akong magtataguyod niyan at tayo po ay isa sa mga araw nito mananawagan ng malawakang people rally upang sa ganon magkaroon po tayo ng people power para buwagin ang Senado pang magpapatuloy silang nagpapatuta sa komunistang insik at mandarambong ng mga Duterte. Yan po ang ating pong paninindigan. Ako po ang kawal ng demokrasya, Kawal de Carbonell, na sasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.